Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Linggo ay matatagpuan sa pangalawang Samuel, talatang 23, kapitulo 23, talatang 1 hanggang 7. Ito ang sinasabi: Ginawang dakila ng Diyos si David, anak ni Jesse. Siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang may akda ng magagandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mga huling pangungusap. Nagsasalita sa pamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Nagsalita ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin: Ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw sa pagbukang liwayway, parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Gayon pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na walang katapusan, kasunduang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon. Walang mangahas dumampot sa kanila, at upang sila'y ipunin kailanman. Kailangan ang kasangkapang bakal. Kapag naipon naman, sila'y tutupukin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin para sa pamilya. Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal na siyang nagbubuklod sa amin bilang mag-anak. Maghari ka nawa sa aming puso at punuin mo ng pag-ibig at katapatan, kapayapaan at kasaganahan ang aming tahanan. Patuloy mo po sanang basbasan ang aming pamilya. Patatagin mo po kami sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Lingapin mo po sana ang mga pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pagdurusa. Nawawala ng pag-asa at nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Turuan mo po kaming laging magpasalamat sa biyaya ng buhay, pananampalataya at kaligtasan. Akayin mo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa kami sa isa't isa. Mga pamilyang Pilipino na may takot sa Diyos, nagsisikap magmahalan ng wagas, naghahanap buhay ng marangal at nagmamalasakit sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas, magpawalang hanggan. Amen. Amen. Ang buong kasulatan o ang Biblia
ay nakasentro kay Hesukristo bilang Hari, Panginoon at manunubos o Mesiyas ng katauhan. Ang central character o pangunahing personahe ng bawat aklat sa buong Biblia ay ang Panginoong Hesukristo. Malinaw na itinuturo ng Biblia patungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Ipinangako na sa lipin ni David magmumula ang Mesiyas. Pinagtibay ito ng inihayag ng mga propeta kabilang na ang ipinahayag ni David sa pangalawang Samuel, Kapitulo 23 at talatang 1-7 na kinapapalooban ng kanyang mga huling pangungusap. Ang paghahari ng Diyos ay pangwalang hanggan at hindi nalilimitahan ng kapangyarihan kagaya ng mga kaharian sa sangkalupaan. Nakapaloob sa pangalawang Samuel 23:1-7 ang mga huling pangungusap ni David. Kung matamang pag-aralan, ang mga talata ay nagpapatungkol sa Panginoong Hesukristo. Ang mga silitang ito ni David ay isang propesiya tungkol sa Mesiyas na darating at magdadala ng bagong tipan ng kaligtasan ng Diyos. Una, sa talatang 1 ay binabanggit kung sino si David. Siya ay pinili ng Diyos na maging hari ng kanyang hinirang na bansa, ang Israel. Sinabi rin sa talata ang natatanging kakayahan ni David na kumata ng mga salmo. Sa talatang 2-3, winika ni David na ginawa siyang tagapagpapahayag ng Diyos o propeta. Nagsasalita sa pamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Ang pagiging propeta ni David ay nahayag sa mga Gawa 2, talatang 30-31 na ganito ang ating mababasa. Siya ay propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita ni David ang muling pagkabuhay ni Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay o Hades. At hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Sinabi ni David sa isa sa mga salmo ng kanyang kinata sa awit 16, talatang 10, sa talatang 3, kung paano maghahari si Jesus at ito'y sa buong sangkatauhan. Siya ay isang universal ruler. Sa salin sa Tagalog, sa ang Bagong Biblia, na isang revised translation ng lumang salin sa Tagalog, ganito ang mababasa natin. Kapag ang isang tao ay may katarungang namumuno sa mga tao, he that ruleth over men must be just. Walang pagsala na ang Panginoong Hesukristo ay may kapamahalaan sa sangkatauhan. Kaya dapat siyang kilalanin ng lahat ng uri ng tao. Si Jesus ay namumuno rin bilang isang makatarungang hari. Siya ay isang righteous ruler o matuwid na pinuno. Siya ay matatag at may paninindigan. Siya ay walang gagawin kundi ang tama at ang sundin
ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Sabi sa Juan 6:38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya ng Ama na nagsugo sa akin. Ano naman ang kahalintulad ng pamumuno o paghahari ni Kristo Jesus? Sa talatang 4, ay inilarawan ang kanyang pamumuno tulad ng araw sa pagbubukang liwayway at parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap. Wika sa 1 Juan, talatang 1 hanggang kapitulo 4, kapitulo 1, talatang 5. Ito ang sinasabi. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Inilalanta ni Jesus ang lahat ng nasa kadiliman. Pinanariwa rin niya ang buhay ng mga kumikilala at nagpapasakop sa Kanya. Sa talatang 4, ang paghahari ng isang matuwid na hari ay kagaya ng ulan na nagpapakislap sa dahon ng damo. Kagaya ito ng pagbuhos ng banal na espiritu upang puspusin ang tigang na kaluluwa ng tao. Sa talatang 5, inihayag ni David ang tungkol sa walang katapusang tipan ng Diyos na ginawa niya para sa kaniyang mga hinirang na nauuwi sa pagliligtas sa mga mananalig sa darating na tagapagligtas. Sa pangalawang Samuel, kapitulo 7, talatang 12 hanggang 17, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama at siya ay aking magiging anak. Kung siya ay magkakasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at manatili ang iyong trono magpakailanman. Sinaysay nga ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Sa talatang 6 hanggang 7, mababasa ang tungkol sa mga hindi nagpapasakop sa paghahari ni Jesus. Sila na hindi kumikilala sa Kanya bilang Mesiyas at Hari ay magiging mga outcast o itinakwil sa lipunan. Inihalin tulad sila sa mga tinik na itinatapon at walang mangas na dumampot sa kanila. Nagbistura silang worthless o walang halaga. Sila ay tutupukin. Ang bahaging ito ng Ebanghelyo ni Juan ay naglalahad ng mga namagitang pag-uusap ni Poncio Pilato at ng Panginoong Hesukristo
nang ipatawag ni Pilato si Jesus. Ang salaysay tungkol sa pagsisiyasat ni Pilato kay Jesus sa ayon kay Juan ay humihimok sa kaisipan na bagaman mukhang makapangyarihan si Pilato at ang mga pinunong Hudyo, ipinakita niya na si Jesus ay higit na gumagamit at nagpapamalas ng mga otoridad. Ang paratang ng pagiging hari, ang pangunahing tanong ng paglilitis kay Jesus sa harap ni Pilato. Hindi sinagot ni Jesus ang tanong ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sa tuwirang paraan, tulad ng sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ipinaalam ni Juan ang ilan sa pinakamahalagang mensahe tungkol sa pagkakilanlan kay Jesus sa pamagitan ng pagsasabuhay ng mga ito sa kwento, sa halip na sabihin ang mga ito ng tahasan. Dito ginamit ni Juan ang pagsubok at pagpapako sa krus upang ipakita ang pagkahari ni Jesus at ang kawalan ng pananampalataya ng mga tumatanggi sa Kanya. Tumanggi si Jesus na direktang sagutin ang paratang ni Pilato sa kanyang pagiging hari. Sinabi niya na ang kanyang kaharian ay hindi sa sanlibutan. At binibigyang kahulugan ni Pilato na isang pagpapatunay na si Jesus ay isang hari. Isinasantabi din niya ang tanong bilang isang bagay na inaangkin ni Pilato at sa halip ay nag-aalok ng ideya nang siya ay saksi sa katotohanan. Gaya ng nilinaw ng pagpapako sa krus, ang paghahari ni Jesus ay hindi sa mundong ito. Sinabi ni Jesus na kung sa mundong ito ang kanyang kaharian, gagawa ng pakikipaglaban ang kanyang mga tauhan upang hindi siya maipagkanulo ng mga Hudyo. Sa kamay ng isang kaharian ang kapangyarihan ng ibang kaharian sa pamagitan ng pagwawagi sa pakikipaglaban o maging sa pamamagitan ng diplomasya. Hindi sa mga nabanggit na paraan tumugon si Jesus. Sa halip, nag-aalok si Jesus ng alternatibo sa makalupang paghahari. Ako ay ipinanganak at naparito sa sanlibutan para dito upang magpatotoo sa katotohanan. Ang patutuo ni Jesus sa katotohanan ay lumilitaw na nakapaloob sa kwento ang Ebanghelyo ni Juan. Sa Juan 11, ang paraan ng kamatayan ni Jesus ay nagpatutuo sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang mga nakakarinig o nakakakita ng mensahe ng pagpapako kay Jesus sa krus ay nakakita ng isang tunay na hari. Sa huling linggo ng Kingdom Tide, ating binibigyang pansin ang deity o divinity ng ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao para sa ikaliligtas ng nakararami. Ang Biblia sa pangkalahatan ay maraming aral na nagpapatibay sa pagiging Diyos ni Jesus. Ang mga propesya o hula na naitala o nasulat sa Lumang Tipan ay nagkaroon ng katuparan ng isilang ang Panginoong Hesukristo hanggang sa siya ay
nagpapakasakit sa krus. Inilalahad din sa Old Testament writing ang mga hula patungkol sa kanyang daranasing paghihirap. Kabilang narito ang Isaias 53. Ang mga katangian ni Jesus bilang isang ruler, mga kaibigan, ang mga katangiang nag-aangkop sa kanyang pagiging Diyos. Samantala, ayon sa piniling bahagi ng Ebanghelyo, ang teksto ay patungkol sa namagitang usapan ni Poncio Pilato at ng Panginoong Hesukristo sa panahon ng paglilitis bago siya ipako sa krus sa Golgota. Dito inihayag ng Panginoong Hesus, Kristo na ang kanyang paghahari, hindi sa sanlibutan. Walang pagsala at tunay na panghahawakan ang mga turo at aral sa Biblia patungkol kay Hesukristo sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi iba sa isinasaad ng kasaysayan ng sanlibutan at ng mga bagay na na-preserve upang patunayan ang pagka-Diyos ni Kristo. Walang Diyos na kagaya ni Kristo Jesus sapagkat siya lamang ang muling nabuhay mula sa libingan upang tunay na pagtagumpayan ang dyablo at ang kamatayan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos at Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pag-asa. Tulungan mo po kami bilang individual, bilang pamilya, at higit sa lahat bilang isang bansa na manumbalik sa iyo, na sumunod sa iyo ng buong katapatan. Tulungan mo po kami na maging tunay na Kristiyanong bansa. Angkinin mo po kami bilang iyo at huwag mo kaming ipaubaya sa kaaway. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Now.